Ano ang biblical na kahulugan ng worship service? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Donna Carter, Francisco Mangadlao, and Domingo Belandres. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyo pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ay continuation po ng kahapon, worship service. Now, ang emphasize po natin na Greek word ay proskuneo. Now, yung concept po ng worship, in-explain ko po kahapon, and explain ko rin ngayon, na yung New Testament understanding ng worship, iba sa understanding natin ng worship or pangkaraniwang understanding o pagkaunawa natin ng worship. So, merong New Testament understanding and then merong modern misconception. So, basahin ko po muna yung New Testament understanding. This time naman po yung proskuneo. Another Greek word for worship is proskuneo, which means to show respect or to literally prostrate fall. So, yung worship na proskuneo sa Greek, ito yung literally, sinusubsub mo yung mukha mo dun sa lupa. Parang yung mga Koreans, nagbabow down sila. Yung mga Japanese, nagbabow down din sila. Pero nung unang panahon, yung bow down nila halos sumayad na sa lupa. So, yun yung proskuneo. It is never used as a ritual or scheduled event like we do in the modern times. When Jesus applies the term as worshiping God in spirit and in truth, he simply means that worshiping God must be done directly and it is no longer limited in space and time. Ano po yung modern misconception? In modern times, worship is always associated with church buildings or places of worship. Kaya nga tinatawag nating worship service, pupunta ka sa worship hall. Pero in-explain natin kahapon na yung worship service, hindi siya natatapos. Kahit lumabas ka na ng church building, yung worship service mo, tuloy-tuloy pa rin. It doesn't end. So according to Jesus, true worship must be done in spirit and in truth anywhere, not limited by space and time. The church does not need a temple building because the church is the temple of the Holy Spirit. So, yung church building, kung mayroon kayong church building, well and good, no? Okay yon, wala namang problema doon. Pero kung wala kayong church building, walang problema din, no? It doesn't matter. Kung sa coffee shop kayo nagmi-meet, sa bahay, house church, or sa nagre-renta kayo, it doesn't matter. So, ang mahalaga, yung church mismo, the body of Christ, yung people of God, sila yung temple of the Spirit. Now, sabi po dito sa John chapter 4, verse 24, God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Bigay ko po muna yung background nito. Si Jesus Christ po, kausap niya yung Samaritan woman. At dito po nag-uusap sila, ang pinag-uusapan nila, saan ba dapat talaga sumasamba? Medyo mahaba po yung usapan, no? Maganda basahin niyo po sa John chapter 4, pero umpisan ka po sa verse 19. So sabi ng Samaritan woman, kasi magkaiba po sila ng kultura. Ito pure Jews, purong Hudyo. Ito parang crossbreed na, no? Nahaluan na ng ibang lahi. So yung lahi nila magkaaway. Sinasabi ng mga Hudyo, hindi kayo purong Hudyo, no? Kaya marami silang alitan. So, si Jesus Christ, talagang in-approach niya itong babae nito, itong Samaritan woman. Kasi, syempre, si Jesus nangangaral ng ebanghelyo. And then sabi dito, Sir, the woman said, I can see that you're a prophet. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Sabi niyo mga Hudyo, dun sa Jerusalem dapat sumasamba sa Diyos. Kami, simula ng mga ninuno namin, ang sinasabi namin, dito dapat sa bundok na ito ng Gerizim. Kayo, sinasabi nyo, dun sa bundok ng Zion sa Jerusalem. So magkaiba yung place of worship. Kaya sabi ni Jesus Christ, darating yung panahon, hindi na kailangang sabihin pa na kailangan sambahin ng Diyos sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sabi niya, a time is coming and now has come when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. God is spirit and His worshipers must worship in the spirit and in truth. So sinasabi dito ni Jesus Christ na yung pagsamba sa Diyos, hindi na yan nakatay doon sa mga lugar-lugar. Dito sa Gerizim, dito sa bundok ng Gerizim or bundok ng
Jerusalem, doon sa Zion, sa temple. Hindi na ganon. Sabi ni Jesus Christ, sa lahat ng dako, sasambahin ang Panginoon in spirit and in truth. Now, dito po sa usapan na ito, makikita niyo po yung vision and mission ni Jesus. So, yan po yung teaching natin ngayong araw. Christ, vision, and mission. Number 1, sa usapan pa lang na ito, and of course, pag binasa natin yung buong New Testament, lulutang talaga yung vision and mission ni Jesus. The whole world will be filled with worshipers. So, hindi na yan pang Jerusalem lang. Hindi na yan pang Gerizim lang. Hindi lang yan sa dalawang lugar na yan, kundi sa lahat ng dako sa buong mundo. The whole world will be filled with worshipers. Yung mga sumasamba sa Diyos, hindi na kailangan pumunta ng Jerusalem. Hindi na pumunta yan sa Gerizim. Sa lahat ng dako sa buong mundo, mapupuno yan ng mga sumasamba sa Diyos. Mga nagpupuri, rumerespeto, gumagalang at sumusunod sa Diyos. Point number 2, the Church of Christ will accomplish the mission. So yung mission ng ating Panginoong Jesucristo talaga, na ipinasa sa iglesia, na inutos niya, disipulo niya lahat ng mga alagad, magtatagumpay talaga yun. So dito pa lang, nakapaloob na yun sa usapan nila ng Samaritan woman. Nasa isip na ni Jesus, alam nyo, hindi nyo kayang punuin yung Jerusalem, tsaka yung Mount Gerizim, yung bundok na yan, ng mga sumasamba. Kasi hindi naman yan yung mission ko, na punuin yan dalawang lugar na yan eh. Ang mission ko, punuin yung buong mundo, at lahat ng mga nations, hindi lang yung mga Samaritans at mga Jews, ang mga sasamba sa Diyos, kundi lahat ng mga bansa sa buong mundo, they will become worshipers of God. Kaya point number 3, the nations will bow down and honor God. Ayan po talaga yung dulo niyan, yung usapan ni Jesus Christ na yan. Yan na talaga yung vision and mission ni Jesus Christ. The nations will bow down and honor God. So, kasama na po tayo mga Pilipino, no? Mga Americans, mga Chinese, ang dami ng mga Kristiyano sa buong mundo. Ano yung goal? They will become worshipers of God in spirit and in truth. Now, gusto yung salitang proskuneo, mamaya po sa discuss natin yung proskuneo. Yun lang term na yun, no? Pero ngayon po, dumako na po tayo sa application. Paano po natin ito isasabuhay, mga kapatid? So, number 1 po, gather in Christ to edify one another anywhere. So magga-gather tayo kay Kristo. Si Jesus Christ na po yung temple natin. Alam niyo po ba na sinabi ni Jesus Christ sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sobrang po nun yung mga taong nakikinig during that time, dadalhin talaga sila dun sa temple image. Kasi si Jesus yung way, dati po kasi ang understanding nila, daan ka muna sa temple eh. The temple is the way to God. Pero sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Yung pinakagitna po kasi ng temple, yung Holy of Holies. Doon po yung presensya ng Diyos. Nandun po yung eternal life. So sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Now, tayo po, we gather in Jesus Christ. He is the temple. At lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay temple na rin ng Diyos. Kaya sinasabi ng Biblia na we are the temple of the Holy Spirit. So when we gather in Christ. At ano po yung purpose? To edify, magpalakasan sa isa't isa. Saan pong lugar? Kahit saan. So kung kayo ay mega church, doon kayo mag-gather. Kung kayo ay community church, doon kayo mag-gather. Kung kayo ay house church, doon kayo mag-gather. Kung kayo ay nag-gather sa coffee shop, so be it. Sa online, so be it. Nag-gather kayo sa Zoom, so be it. Nag-gather kayo sa ilalim ng puno, 10 kayo dyan, so be it. Kahit saan, pwedeng mag-gather. Kasi ang vision ng ating Panginoong Jesucristo, hindi punuin yung building ng mga worshipers, kundi punuin yung buong mundo ng worshipers. Yung buong mundo, basically, ang gusto ng Diyos, maging sanctuaryo. Nung nilikha po ng Diyos yung buong mundo, sa Genesis chapter 1, ang disenyo niya, yung buong mundo, magiging sanctuaryo ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa kila Eva at Adan, okay, humayo kayo, magkapakarami, punuin ninyo yung mga buong mundo ng inyong mga anak, ng inyong mga lahi, ng mga iba't ibang mga bansa.
Anong purpose? Upang sambahin ang Diyos ng lahat ng mga bansa sa iba't ibang dako ng mundo. At yung vision and mission ng Diyos na yon, hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Hindi tayo give up ng Diyos. Hindi porke nagkasala si Eva at Adan, suko na yung Diyos. Hindi, pinagpatuloy niya yung mission na yon. Naparito ang Panginoong Jesucristo para punuin yung buong mundo ng mga worshipers. All nations will bow down before God. So, we gather in Christ to edify one another anywhere. Bakit po? Point number 2, fill the world with worshipers of God. Yan po yung vision and mission ng New Testament Church at vision and mission natin hanggang sa kasalukuyan. Pag nagmi-mission tayo, we want to fill the whole world with worshipers of God. Ako po ito po yung lagi kong pinapangaral, no? Kasi ako po ay part ng house church or micro church ang tawag namin. So, ang idea po, parang sa New Testament, you can gather anywhere. Kahit sa online, kahit sa Zoom, kahit sa bahay, kahit sa opisina, kahit sa, pangarap ko nga po talaga, kahit sa kongreso, senado, mga husgado, nandoon nag-gather, nagtitipon ang mga anak ng Diyos, nagpapalakasan paano nila masusunod ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanilang ginagawa. Paano nila sasambahin, papupurihan, pararangalan ng Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa. Kahit pagkatapos ng opisina, pagkasara ng negosyo or eskwelahan, pag after 5, pwede silang mag-gather sa mga schools. Yun po yung isa sa mga mission natin. Kaya yung mga devotion po natin, pwedeng gamitin sa mga ganung gatherings. Ano po yung vision and mission? Kagaya po sa New Testament, to fill the world with worshipers of God. And point number 3 po, make it your mission to honor God with your family. Gawin yung pong personal mission na hindi mo talaga isusuko na yung buong pamilya natin, relatives and friends, ay sama-samang sasamba at magpupuri sa Panginoon. Kaya ang gusto nga natin, kahit sa mga tahanan natin, magkaroon ng mga Bible study or mga ganitong gathering. Kung ngayon lang kayo naging Kristiyano ngayong araw na to, pwede na kayo mag-start kasi may material na tayo, kagaya ng mga devotions na ginagawa natin. Pwede na agad itong gamitin. Hanggang sa later on, lumalago kayo sa pananampalataya, kahit wala nang video na pinapanood, kayo na lang, no? Ang mahalaga, nakakapagpalakasan tayo sa pananampalataya, mas nakikilala natin si Kristo at lumalago tayo sa pagsunod kay Kristo. So make it your mission to honor God with your family. Yung buong pamilya, nanay, tatay, mga anak, mga kapatid, mga magulang, kailangan lahat sila makakilala sa Panginoon. Make it your mission to honor God with your entire family. Now, para po sa ating discussion, why do we have to treat the entire world as God's sanctuary? Bakit ang tingin natin hindi dapat maliit, no, na pupunuin natin yung church building natin o yung nirerentahan natin kung saan tayo nag-gather na ang capacity 100 lang. No, hindi dapat yun ang mentality na punuin yun eh. Ang mentality natin, punuin yung mundo ng worshipers ng Diyos, ng mga sumasamba, nagpupuri sa Diyos. Bakit po? Kasi yun ang mission ng Diyos from the very beginning. Genesis 1 pa lang. Mission na ng Diyos yun. At yung mission na yun, pinagpapatuloy natin hanggang sa ngayon. So, why do you have to treat the entire world as God's sanctuary in your own words? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Tayo po yung manalangin. Lord God, teach me what true worship means. You do not dwell in temples made by hands, but in the hearts of those who love you. May I bow before you daily, not just in songs or services, but in the surrender of my whole life. Let my thoughts, words, and deeds become an offering of praise. Fill my home and my world with your presence, so that everywhere I stand becomes holy ground. Be glorified, Lord, in spirit and in truth. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin ito, si Sister Cherry
Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid, at ang iyong buong pamilya. Now, kung kayo po ay manatutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.